blessed Tuesday afternoon po sa bawat isa po sa atin and welcome po sa ating pong pinaka-paboritong programa tuwing Tuesday ng tanghali. This is the Baptist Lunch. Sir, can you please turn me up? Medyo mahina ang ating ano. No? At salamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama sa oras po na ito and ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil for the past weeks ay ang gaganda ng ating mga programa na natapos sa ating simbahan and to cap with all that ay nagtapos tayo sa Father's Day celebration. Kaya napakaganda ng mga bagay na pag-uusapan po natin ngayong pong Tuesday po na ito. Kaya sa lahat ng mga nanay, this is your day, no? Share the link and tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this wonderful program na meron po ang ating pong simbahan. And salamat sa Panginoon dahil tayo po muli ay nagkasama-sama. So let's get excited mga kapatid sa lahat ng ating pag-aaralan. Kaya sa lahat ng mga North, South, East, and West corner na mothers, magandang tanghali po sa inyo lahat. Alam ko back to business na ang bawat mga nanay ngayon kasi busy na ngayon kasi balik eskwela na. Kaya busy na ulit sa pag-aasikaso, sa paglalaba, sa pagluluto, sa mga anak ninyong graduating ng high school. Hindi po nakakatulong na sana, no? Well, anyways, kaya ito yung panahon na magre-relax kayo, no? Habang nanonood ng Baptist Lunch, maganda na makapag-relax muna ang konti habang inaantay ang mga pang-umagang anak na pumasok, no? Or maybe yung iba sa inyo ay nandiyan na sa waiting shed ng mga eskwelahan at nag-aabang na palabas ng mga kanilang mga pang-umagang estudyante. And kaya nais ko po namin i-shoutout kayo sa mga nanay, tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga sa inyo maganda ang ating pag-uusapan yan. Of course, shoutout sa ating mahal na pastor. Higit sa lahat, magandang tanghali po sa inyo, Pastor Hill, at na siyang director at producer ng programang The Baptist Lunch, no? And of course, I shoutout din sa aking area, Southeast family, sa mga Southeast mothers dyan, ay magandang tanghali po sa inyo. And syempre, di natin makakalimutan, shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, at si Baby LG na pumapangalawang tulog na ulit ngayon. Yeah, magandang tanghali sa inyo. Alright, so nga pala, shoutout kay Sir Conrad. Sir Con, chill-chill lang tayo. Magandang tanghali sa Sir Con. Alright, so tuloy-tuloy po tayo. Siyempre, ay parang ito yung unang pagbabalik sa camera ng ating isa sa mga co-host ng programa na ito na hindi na siya estudyante kundi graduate na. Yan. Kaya of course, siyempre kasama ko po dito ang mga Batikano na sa programang ito, no? Kasama ko po ang mga hindi ibig sabihin matanda. Batikano lang. Huwag kasi wala naman nagko-comment na matanda. Of course, Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli, magandang tanghali po sa inyong dalawa. Sige ma'am, go ahead. Bati po tayo sa ating mga audience. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, shout out sa class committed. Ayun, maraming salamat po Sir Maki for the recognition and thank you po sa lahat ng prayers ninyo. Nakagraduate po kami lahat nung last Tuesday. Kaya wala po tayong program last Tuesday. And good afternoon po sa aking mahal na asawa na nanonood na dyan sa labas. Umuwi ba siya? Thank you so much po. And also kay Jeremiah nasa bahay at kay JJ. Thank you Lord sa kanyang okay na exam kanina. Wow. And sa lahat ng mga nanonood, nasuki namin, maayong udto kaninyong tanan. Kay Ma'am Imelda, nakita ko na siya kanina dyan sa Davao City. And syempre yung cousin ko si Zai. Good afternoon sa inyo lahat. At yung sister-in-law ko si Clarice sa Batangas. Ayan. At sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Una sa lahat, syempre, babatingin ko, congratulate ko muna ang aking partner. Congratulations, partner! Kamayan mo naman. Congratulations talaga. It's been parang 4 years, parang kahapon lang. Diba? Sabay po yun ang pagpasok ko ng TBL. Dito. Diba nag-start tayo ng TBL 2021? Seryoso ma'am? Oo. May po nag-start ang TBL Kaya June talagang po ng klase. malaking Wow, encouragement ng amen, TBL sa amen, kanya. amen. Yes.
Ayun pala, ikaw pala yung reference natin dito sa taon ng ating pagpapala na nandito tayo sa sa gawaing ito. At sa lahat ng viewers natin, magandang tanghali po sa inyo at amin pong kasiyahan lagi pong aking sasabihin na talagang amin pong kaluwagan na makita kayo at magkaroon ng dito, yung comment dito sa ating comment box sapagkat ito'y nag-i-encourage sa amin, maging yung mga pino-forward ninyo, sinesend ninyo sa inyong mga friends sapagkat naniniwala rin kayo na kung paano tayo pinagpapala ng programang ito, ay ganun din ang pagpapala na ibibigay at ihahatid ng programang ito sa ating mga kaibigan, kamag-anakan, mga kapitbahay. Kaya marami pong salamat at sa ating mga kaibigan na nasa ibang lugar, parang wala pa si Nakarizel, ano? Pati mga... Busy po yan kasi may paparating silang soul winning seminar. Oo, ngayong July. Kaya busy yan sila na pabalik-balik yan sila sa Perth at saka sa Newman eh. Kaya grabe. 6 hours na by land. Hindi ko po sure eh. Basta may trauma na ako sa biyahe simula nung bumiyaya ako ng Bicol. Parang Bicol lang. O, Parang di ba? Bicol lang eh. Parang dito to Libon lang po yan. Ayan. Mga ganun. At syempre, ang aking Lalabobs. Yan, Lola yan. Pugs, hello! Nasa bahay siya ngayon eh. Busy siya sa dahil nawala siya for 3 weeks yata. Oo, sa bahay. At ang aking mga anak, syempre, hello Pauline, Tricia, si Pauline sa oras na ito ay, nasa trabaho na siya. Pero lagi siya nagre-reply. Kaya anak, Amen. pagpatuloy Amen, natin amen. yung ating maayos na pagharap, pag-esteem ng salita ng Panginoon. Amen. Dito tayo lahat lumalago at dito tayo pinagpapala at patuloy na pinagpapala at pinagpala. Kaya sa mga ating mga viewers, ay nakita ko si Ma'am Linda Quinones. Hello po, magandang tanghali po sa inyo. Happy Baptist Lunch to everyone. At sa ating mga viewers ngayon at mga iba nakikinig na lang kasi busy pa na iba nagluluto, naglalaba. Nai-imagine ko yung oras na ito pag nasa bahay ako. Yeah. Habang may nakasalang, nandun salang sa kalan, may salang sa Washing washing machine, may hawak na walis, may hawak na basahan. Kaya yung mga nanay, tayong hero ng ating Yeah. tahanan with regards sa ating gawaing bahay. Amen. At napakaganda nung ibinigay sa atin nung Father's Day. Oh, Bihira. yeah. Amen. Kwanyan talaga, tumalab to the bones. Marami pong salamat at patuloy po tayo magpalakasan. Hello po! Naalala ko, Ma'am Cynthia, binaybay mo kanina yung isa-isang mga trabaho. Naalala ko na picture out ko si nanay bigla eh. Yung habang nanonood ng Itbulaga. Wala pa tsaka uso pa TV ngayon. Uso pa TV noon eh. Ngayon uso TV pero pang YouTube na din eh. Di ba? Kaya dati background music yung mga noontime show eh. Habang kaya alam ni tapos ang kasi syempre si Ma'am Lerma medyo may problema sa pandinig yun eh. Kaya ang volume lagi ng TV namin 55. Oo. 55 lagi yung volume ng TV. Alam ni Ma'am Ami Shena yun eh. Tsaka nila ibang mga kasama namin to. Nila Tita Beng, yan. Alam nila, laging 55 yung volume ng TV. Kaya, pag nilipat mo ng channel, alam niya eh. Alam niya eh. Kaya delikado ka pag ginalaw mo eh. Pero katulad nga po ng sabi ni Ma'am Cynthia, ano man ang ginagawa natin, maganda na makapakinig pa rin tayo ng ating programang The Baptist Lunch. Maganda po kasi alam nyo, sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, ang ganda ng tapos eh. Alam mo Ma'am, pinag-aaralan kagabi, iniisip ko, yung pagkasunod-sunod ng event, sabi ko nga mahigit 2 buwan akong bumiyahe. Kaya nga sabi ko, I can imagine si Pastor, weekly. Sabi ko, weekly. Pambira, 2 buwan sunod-sunod. Sabi ko, nagsimula nung binaybay ko isa-isa eh. Nagsimula nung Soul Winning Revival. Pagkatapos ng Soul Winning Revival, merong rest ng 1 week. And then pagkatapos doon, nagkaroon ng Labor Day. Pagkatapos ng Labor Day, nagkaroon ng konting break yung mga full-time. Biyahe na naman ulit. Pagkatapos ng konting break ng full-time, balikatan. Balikatan ng men.
Pagkatapos ng balikatan ng men, ladies naman. Pagkatapos ng balikatan ng ladies, bumiyahe po kami ng Bicol. Pagkatapos ng biyahe ng Bicol, graduation. Bicol lang ba yun? Baka Bicol hanggang po. Australia na yan. Biyahe po ng balik naman tayo for the graduation. So, kaya malay-malayan mo, nagulat na lang ako, nagsimula ako bumiyahe ng May, nagtapos po ako ng June. Nagulat ako eh. Sabi ko more than almost 2 months na tayo nagbabiyahe, pero kaya nga salamat sa Panginoon, no? And doon sa loob na yon, meron tayong mga activities na ginanap, katulad ng pagbalik natin dito ay Father's Day agad for a short period of preparation sa biyaya ng Panginoon. Naging successful ang celebration ng Father's Day, no? Kaya nga sabi ko nga salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Kaya mas lalo pa po akong natuwa kasi makikita mo sa biyahe na yon, makikita mo kung paano rin iniingatan ng Panginoon ang ating mahal na pastor. Kasi weekly, ma'am sa loob ng week po na yon, maya't maya may katulad nung pabiyahe sila si Roy, pabalik, may nakita silang sa kaliwat kanan, disgrasya, naabutan mismo nila. And then nung kami naman pauwi, meron katataob lang na truck. My goodness. Talagang nung habang nandoon kami sa Tarlac, doon yung pinaka malagim na insidente nangyari, yung bus, 'di ba? Yung sinandwich na yung van. Doon din yun, nandoon din kami sa Tarlac that time. Sabi ko, wow. Kaya talagang we're not happy. Of course, we're sad sa mga pangyayari na yon. Pero masaya po kami, tayo, lalo na anak ng Diyos, na alam natin iniingatan tayo. No? Kaya purihin ng Diyos sa natapos ng mga events, successful events na nangyari, and yung mga events na ginaganap natin, hindi naman din basta-basta. Alam niyo naman po, pag nag-event tayo dito sa church, hindi maliitan, malakihan lagi. Kaya kita niyo po, yung ating mahal na pastor, weekly bumabiyahe siya, kaya talaga sabi ko, salamat sa Panginoon sa protection. And sabi ko nga kanina, to cap all of those events na nangyari sa ating simbahan, nagtapos tayo sa Father's Day. Ang ganda. Ang ganda ng tapos natin, mga kapatid. The preaching that we have heard during the Father's Day, talaga namang napakaganda. And sabi ko nga, sa lahat ng mga pangyayari na yun sa buong, sa almost 2 months na dire-diretsong event na pangyayari ng simbahan. Alam niyo po ba, mga mothers, it's time for reflection mula doon sa mga nangyari na yon. Maaring sabihin natin ikaw man ay hindi naging part ng other events na nangyari sa ating simbahan. But of course, the services, the preachings that you have heard, and the programs and na meron po tayo dito, katulad ng sinasabi ni Ma'am Cynthia kanina, nag-usap kami dito sa loob, tinanong ko yung last topic nila Sir RG, napakaganda po nun. Yung malaman mo na kung gaano ang pinaka-papel mo bilang isang nanay sa loob at bilang isang asawa. Kaya napakaganda po na sabi ko nga, it's time for you mothers to reflect. Alam nyo, ito po, medyo may gagawin lang po akong halimbawa sa inyo. I hope you will get the point of this example. Bilang manlalaro po ng basketball, alam nyo po ba na pag meron kang kalaban na team, no, pag meron kang kalaban, meron pong tinatawag na viewing center ang lahat ng basketball team, no? Na doon sa viewing center po na yon, papasok yung buong team doon and they will watch their opponent how they play. No, meron po yan, maglalagay po yan sila sa malaking screen. Papanoorin po nila kung ano yung ball movement, exact movement, every play, every ball inbound. Papanoorin po nila yan. Bakit? Para malaman nila kung ano yung next move na gagawin nila. Halimbawa sa kanila ginawa itong play na to. Alam ko ngayon kung ano ang gagawin naming depensa or opensa. No? Alam niyo po ba, sa pamamagitan niyan, maraming mga basketball teams ang nananalo. And hindi lang po yan in-adapt ng basketball teams, kundi lahat na ngayon ng sports ay ina-adapt na po yan. Even yung mga golf, pag may nakakalaban yung mga players ng golf na malalaman nilang kasama ito sa tournament nila, they will watch that person how he or she will play the golf. O bakit? Para may idea siya kung anong technique ang kanyang gagamitin. Meaning to say, yung reflection, mga kapatid, towards something is very important. Alam niyo po, kanina nabanggit ni Mama Marinelli, nabanggit ni
Ma'am Cynthia, yung mga trabaho ng nanay sa loob ng bahay. No, alam niyo po, sabi nga ni Ma'am Cynthia, kayo ang hero and I will not contest with it. It is legit na kayo ang hero pagdating sa loob ng tahanan. No? Katulad ng sinabi ko po, habang nagtatrabaho ang tatay, nandiyan dyan ang nanay, nag-aalag. Kaya nga, kung mapapansin nyo mga mothers, di ba? Yung mga binigyan natin ng pagkakataon na makapag-testify, they're not perfect na mothers during the Father's Day. Hindi sila mga perfectong tao, hindi sila mga perfectong nanay, hindi sila mga perfectong tao. But they have that great ability na binigay sa kanila ng Panginoon being a housewife. 'Di ba? Kung ma-review nyo yung istorya ni Ma'am Cynthia bago siya naging housewife, sabi nga ni Sir Noel mas malaki pa ang kinikita niya kaysa kanya Pero she surrendered it to the Lord at nagpaka-housewife siya. Bakit po? Because sabi ko nga po kaya nung nag-uusap kami mga area leaders, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, sabi ko ang pinakamagandang marinig din ng mga tatay during the Father's Day ay mga housewives sapagkat sila yung mga nakakakita ng totoong pangyayari sa loob ng tahanan. Sila yung mga nakakakita kung talagang ang leader ay nagpapaka-leader. Di ba, fathers, di ba? I hope. Kaya nga, sabi ko, maaaring hindi man nila asawa yung nag-testify, maaaring hindi man nila ka-close yung nag-testify doon during the Father's Day. But at some point, yung mga fathers na makakarinig nun, magkakaroon ng ability na magpasalamat sa Panginoon na meron silang housewife. Di ba? Kaya nga, mga mothers, kung narinig yung po yung mga testimony, katulad niyan, testimony si Ma'am Ami Shena, Ma'am Dang Jopenes, di ba? Si kalimutan ko isa. Di ba may mga Mamayet Daef. Di ba mga nagtestimony po, mga housewife at merong mga ministries sa loob ng simbahan. Pero sa biyaya ng Panginoon, alam nila kung ano yung role nila as a wife and as a mother. At yan po mga kapatid, ang isa sa mga pinakamaganda because yung makita mo na magkaroon ka ng reflection towards your role as a mother and a wife ay napakaganda po niyan. Bakit po? Because having a reflection towards something what you are doing in the home, mothers and wives na nakikinig po ngayon, ano po, having a reflection sa lahat ng ginagawa po natin is a wise move. Okay? At yan yung being a wise mother and a wise wife. Yan yung makakatulong po sa inyo sa paggampanan nyo, pagganap nyo po rather ng inyo pong role bilang isang nanay at bilang isang asawa. Alam niyo po, in the book of Proverbs, meron po akong babasahin po sa inyo. In the book of Proverbs chapter number 14, na po, Proverbs chapter number 14 verse number 1. Ito po yung magsisilbing reference po natin kasi napakaganda kapag ang ating pong mga sinasabi dito ay laging merong reference ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi naman tayo dito self-opinionated. Kasi mismo si pastor nagsabi, pag-opinion na ang tao na nasusunod sa programa, sarado na natin itong programa na to. No? Pero hanggat ang salita ng Diyos ang nauuna, mga kapatid, tangkilikin po natin. Now, sabi po dito in the book of Proverbs chapter number 14 verse number 1. Tingnan niyo po, napakagandang talata. Every wise woman buildeth her house. Okay? Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. So makikita nyo po, dalawang klase ng karakteristik ng babae ang binanggit po dito. Sir, wala namang woman dun sa second part. Merong her. May her. Okay, nasa dulo. Okay, sabi dyan, but the foolish plucketh it down with her. That is a pronoun for a woman. Okay? Her hands. Okay? Now, sabi po dito, dalawang klaseng babae. Isang wise, isang foolish. Okay? Now, I'm not saying na ikaw foolish ka. No. Ang pinakamaganda, sabi ko nga po dito sa ating programa ngayon, is the reflection. Ano ka dito kaya? Okay? Hindi ako magdi-decide at hindi po ako mag-point out, siguro ikaw, foolish ka. Wala po tayo sa ganong klaseng estado. Ang pinakamaganda po dito as we go on with this program, makita po natin, ito pala ako. Sa biyaya ng Panginoon, pasok ako dito sa karakteristik na ito. Kung ikaw man ay medyo umalanganin sa unang karakteristik at medyo pasok ka sa mga karakteristik, well, huwag mong tapusin ang sarili mo.
Sapagkat bilang isang nanay at bilang isang asawa, sabi nga namin dito sa programa, wala namang pong perpektong asawa, wala namang perpektong nanay. Pero pwede kang maging better na asawa at better na nanay. No? Kaya nga ito po yung pinag-aaralan po natin. Sabi ng Bible, every wise woman buildeth her house. Alam niyo po, there is something with the word wise. Sapagkat pag sinabi po nating wise, mga kapatid, a wise woman is characterized with prudence, diligence, and understanding. Itong pinakamahalaga sa lahat understanding of God's way. Okay? Maaaring nandoon yung pagiging diligent, nandoon yung pagiging isang maayos na nanay, isang maayos na asawa. Pero the most important thing of being a wise mother and a wise wife, ang pinakamaganda po doon sa dalawang word na yan, pag pinagsama nyo po yung wise woman, it is characterized by understanding God's way. Sa madalit sabi, ikaw ay matatawag na wise woman sa loob ng tahanan kapag naiintindihan mo kung ano ang pamamaraan ng Diyos para sa iyo. Alam niyo po, wala nang dada best, mga kapatid, no? Wala nang dada best sa isang nanay at sa isang asawa na naiintindihan niya ang paraan ng Diyos para sa kanya. Alam niyo po, mahirap I don't know, pero katulad nga ng mga nabanggit ko po sa inyo kanina, ay maaaring merong mga nanay ang sinasabi nila na ito dapat ang maging role ko bilang asawa, ito dapat yung magiging part ko bilang asawa. Pero alam niyo po, maaaring meron kayong nakikita na magandang role para sa inyo sa loob ng tahanan. But it is much more important to understand God's way for you as a mother and God's way for you as a wife. No, ngayon, halimbawa, sabihin natin, meron pa pong mga wives dyan na, sabihin lang natin, I'm not putting you to shame, but given the example na sabihin natin, hindi ka pa binibiyayaan ng Diyos ng anak. No? Don't be sad, sabi ko nga because through this, kasi sabi nga ng Bible, every wise woman. Okay, dun muna tayo. Every wise woman. Now, anong meron doon sa wise woman na yun? Doon sa wise woman na yun, nakapaloob doon yung it is characterized by understanding God's way. Ibig sabihin, kung ikaw ay wise woman, naiintindihan mo yung role mo bilang asawa sa ngayon at bilang nanay. 'Di ba? Kaya napakaganda po na sapagkat mahalaga na pag nakita po ng bawat nanay at bawat asawa ito, maiintindihan niya yung role niya bilang bilang babae sa loob ng tahanan. Alam niyo kung maalala niyo po yung mensahe ng ating mahal na pastor. I think that was 3 weeks or 2 weeks ago na sabi nga niya doon sa mensahe niya, maraming nanay na ngayon ang mas nagiging vlogger kaysa nagiging mother. Diba? Maraming wife ang nagiging vlogger kaysa nagiging wife. Bakit? Dahil sila pa yung mas maano sa cellphone, mas parang daig pa ang Bible, every jot, every tittle. Talagang kailangan captured, no? And there's nothing wrong with that sana kung nasa maayos na pamamaraan. Pero kung malilimutan po ninyo, no? Malilimutan po ninyo yung pamamaraan ng Diyos kasi sabi ko nga, being a wise woman in the home is characterized by understanding God's way. Okay, ang pinakamaganda sa lahat, mothers and wives that are listening right now, take a pause for a while. Take a deep breath, sit down, take a deep breath, and then exhale. Huwag mo pa natin i-inhale, mamamatay ka dyan. You exhale, and then pray, and then ask God, Panginoon, ano po ba ang way nyo para sa akin na inilagay nyo ako bilang isang nanay, bilang isang asawa? Napakaganda po nyon. Bakit po? Because sometimes, di ba, ito si Ma'am Marinel, si Ma'am Cynthia, matatagal na pong mga nanay ito. Sometimes, may kita natin sa sobrang busy ng kananayan, yung blessing na matuwa na to turn into, ano bang tawag doon, reklamo na. Gripings, that's the word. Napupunta na into gripings. Kung baga nandun ka sana sa, salamat sa Panginoon na ginamit ako ng Panginoon para ihanda ang damit ng aking asawa.
ihanda ang damit ng aking mga anak, ipagluto ang aking pamilya, di ba? But ilinisin ang tahanan habang sila ay wala. Pero ang nangyayari ngayon, the truth that is happening right now is, alis na nga kayo dito sa bahay para makapaglinis na ako. Kumbaga parang kalat pa yung pamilya. Di ba? O ano na namang damit mo? Ngayon ka lang magsasabi ng damit mo kung kailan na yan. Di ba? Di ba? Pero instead of, ano masasabi na, ito, napakaganda. Bakit? Alam niyo po ba mga mothers and wives na nakikinig ngayon, mas lalo niyo pong mai enjoy ang isang bagay na ginagawa po ninyo kapag naiintindihan ninyo. Kaya nga sabi ng Bible, you've got first to be a wise woman. Kaya nga doon sa pagiging wise woman mo, makikita mo, okay, isa pala dito ay pagkaintindi sa pamamaraan ng Diyos para sa akin. That's why I would like to encourage all the mothers and the wives that are listening right now to ask always this question sa Panginoon, what is your way for me? Ano bang pamamaraan mo, Diyos, na gusto mo para sa akin? Wala pong masamang magtanong ng ganyan. Sabi nga nung isang commercial, di ba? Huwag mahihiyang magtanong. Bakit? Pag nahiya ka magtanong, abay, magmamarunong ka. Pag nagmarunong ka, mas delikado yon. Sabi ko nga sa programa po ng Staying Alive, mahirap yan kung masakit ang tiyan mo, tas ang ininom mo, Tylenol. Diba? Pang-ulo yun eh. Baliktad. Diba masakit ulo mo, pero ang ininom mo, Diatabs. Wala. Nakapagpahinga ka nga, nakatulog ka nga, na doble lang ang sakit. Diba? Bakit hindi pa rin na-deal? Kaya nga, ang pinakamaganda po sa lahat ng mothers and wives na nakikinig po ngayon, laging tanungin, okay, anong kaya ang pamamaraan ng Diyos para sa akin? Kasi alam niyo po kung bakit napakahalaga pong malaman ng isang nanay at malaman ng isang asawa ang pamamaraan ng Diyos sa kanya sa loob ng tahanan. It's because, ang sabi ng Bible, you will build, that's the way how you build your house. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, every wise woman builded her house. Diba? Every wise woman builded her house. Alam niyo po mga kapatid, it talks about the family. It's not just talking about the building per se, the construction of the home, but it talks about family. Yung magiging well-being mother ka and well-being wife ka sa loob ng tahanan, yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi yung pagiging wise woman po sa loob ng tahanan, yan yung pamamaraan para ma-build mo. Okay? You are not the one that will really build the house. Okay? It is God that is building the house. But she or he can use you, God can use you, na maging builder ka din. Diba? Sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba? Kung ikaw ay nagpaplano mag-asawa, anong sabi niya sa lalaki? Dapat builder ka. Pero alam niyo po ba, pagdating din sa asawang babae, dapat builder ka din. Kasi kailangan dun pag wala na ang tatay, pag ang tatay ay wala na sa loob ng tahanan, you will be the second in command to build. Bakit? Ano na ang gagawin mo? You will just follow the system of the father as a leader of the home. Ito yung tinalagang standard ng Diyos sa tatay, at yung tatay, ito rin yung in-implement na standard. Now, pag wala na ang tatay, sabihin natin pumasok na sa trabaho, maiiwan ang nanay, you will be the one that will build because tuloy-tuloy dapat yan. Naalala ko po itong pinaka-the best na example dito sinasabi ko. Okay, si Pastor Hill bilang arkitekto at inyero ng Ramos Tarlac, no? Meron po tayong grupong Baptist Builder po dito. Na ang second in command doon sa Baptist Builder ay si Sir Rafi. Okay? So, nandun po ngayon ang Baptist Builders. Now, pag wala na ngayon si Pastor sa Ramos Tarlac, magbibigay siya, papasok ngayon si Sir Rafi. Bakit po? Kasi dapat merong pamamaraan para yung building ay magtuloy-tuloy ng pagbibuild. Dapat tuloy-tuloy yan. Kasi hindi pwede na pag umalis si Pastor, titigil sila kasi wala na si Pastor. Bakit po? Ano pong hinihinder po na? Ano pong mahihinder doon pag tumigil ka sa pagbibuild? The progress of growth. Di po ba? Yung proseso ng paglago ay mai-stop. Yung may another term pa dyan, momentum, that's it. Yung momentum ng paglago ay mai-stop.
Kaya nga ang sabi po ng Bible, you've got to be a wise woman because that is the key para magtuloy-tuloy ang build ng house. Okay? Sabi nga dyan, every wise woman buildeth her house. Siya, yung pagiging wise woman niya, yan yung paraan para tuloy-tuloy. Okay, wala yung tatay, okay, tuloy natin. Kasi nandito na, halimbawa, nandito na yung progress ng growth mo, ng family ninyo. Pag wala na si tatay, pumasok sa trabaho or may ginawa ng isang bagay, dapat the building is on tuloy-tuloy lang. Pero pag nag-hinder ka, eto na yan. At ang babagsak ka na doon sa isang characteristic na sinasabi ng Bible that instead of building, you are plucking it down. Okay? Na ang sabi ng Bible, but a foolish plucketh it down with her hands. Alam niyo po ba, pag sinabi natin pluck it, yung pag-pluck, yung plucking, it talks about destroying. Actually, it is an English term na ginagamit po yan during those times na ito yung sinasabi kapag ang isang building ay hindi na pupumasa doon sa safety standard ng munisipyo or ng bayan. Okay, wala na to, hindi na to safe. Let's pluck it down. It means to destroy. Pero tingnan niyo po, mga mothers and wives, I hope that this will wake you up. Because the truth of the matter na sinasabi po dito ng salita ng Diyos, you will pluck it down with her hands. Ibig sabihin sa kamay niyo mismo, it means, brethren, sa pamamagitan ng actions. Sa pamamagitan ng role. Alam nyo, nakakalungkot. Nandito po si Ma'am Cynthia, nandito si Ma'am Marinelli. Nakakalungkot kung ang sisira sa loob ng tahanan ay yung role mismo ng mga tao sa bahay. Diba? Sana blessing eh. Blessing ang pagiging tatay, blessing ang pagiging nanay, blessing ang pagiging asawang lalaki, blessing ang pagiging asawang babae, blessing ang pagiging anak. Lahat yan ay blessing according to the Bible. But there will come a time pag hindi tayo nagmasid ng maigi, mga kapatid. Pag hindi tayo nagbantay ng maigi, there will come a time that on that same role ay pwedeng magiba ang tahanan. Pwedeng magiba gamit ang role ng tatay. Pwedeng magiba gamit ang role ng nanay. Pwedeng magiba ang tahanan gamit ang role ng pagiging anak. It is sad. It is the most saddest picture ng isang family na kapag nasira ang family sa pamamagitan ng role ng mga tao sa loob ng tahanan. Kaya kasi mga kapatid, tinan nyo yung sabi ng Bible, but a foolish plucketh it down with her hands. Ibig sabihin, on your actions, pwedeng masira ang tahanan. Di ba? Kaya nga napaka-importante, mothers and wives, ng role po ninyo bilang isang mga mother. Napakaganda na makita po ninyo, okay, I should be the one that will build my family kapag wala ang tatay. Kaya yan ang pinakamaganda. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, nagtuon tayo ng pansin doon po sa sinasabi ko kaninang wise woman. Bakit? It is characterized by understanding God's way. Okay, pag naiwan ka na bilang isang nanay, pag naiwan ka na bilang isang asawa, wag agad, ay, salamat, wala na si mister, wala na si tatay. Makakapag-relax ako, upo sa rocking chair, o cellphone. Scroll. Sabi nga ni Pastor, mas marami ka pang nagawang reels kaysa sa reel. Ano po yun? Mas marami ka pang nakitang reels kaysa sa nagawa mong totoo. Reels at saka reel. Ang nawawala na yung katotohanan. Ang napumapasok na yung reels. Yung hindi na katotohanan. Alam niyo po, napaka-importante po nito, mga pinag-uusapan po natin, mga nanay at mga mothers na nakikinig po dyan. Maaring yung iba sa inyo ay bago pa sa pagiging asawa, bago pa sa pagiging nanay, pero there is no advance and there is no late when it comes to the Word of God. Lagi po yan sakto. Maaring itong pinag-uusapan natin, sakto to ngayon sa pangangailangan mo. Kaya napaka-importante po, mga mothers, na let's check, no? I-check po ninyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, I'm not here to point you. Ikaw, itong nanonood na ito, na taga, foolish ka. ito, wise to. No. Wala po tayong pinipinpoint po dito. Ang pwede lang mapin dito sa atin, comment. Pero yung characteristic ng tao, hindi natin pwede ipin yan. Di ba? Pwede lang dito mapin yung mga comment natin.
Pero yung pag-uugali nyo bilang isang nanay at asawa, kayo at ang Diyos lang po ang nakakaalam po niyan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na makita po ninyo, what is God's way for me? Mothers, you can ask God about it. Wives, you can ask God about it too. Ano bang pamamaraan ng Diyos para sa akin? It's not just it doesn't mean, no? It doesn't mean na wala kayong alam sa role po ninyo. Sapagkat hindi kayo unang-una sa lahat, hindi kayo ilalagay at itatalaga ng Diyos sa pagkananay kung hindi mo alam ang pagkananay. Hindi ka itatalaga ng Diyos na mag-asawa ka na kung alam ng Diyos na hindi mo ba kayang mag-asawa. Team prep, nakikinig ba? Di ba? Wag lang basta magmadali kasi kailangan malaman mo kung anong paraan ng Diyos para sa iyo. Okay, bilang isang babae, anong paraan ng Diyos? Magiging asawa ka balang araw. Magiging nanay ka balang araw. Yan yung pamamaraan ng Diyos sa babae. Kaya nga eto ngayon pinag-aaralan natin sa mga mothers at sa mga wives na nakikinig po ngayon na napakahalaga na makita nyo po itong part po na ito. That it is the wise woman who understand God's way can only build her house. No, hindi sa galing. Alam nyo, minsan talagang, katulad nga ng, ako po naniniwala ako, wala namang school sa pagkananay. Di ba? Sabi nga ng ating mahal na pastor nung preaching niya nung linggo Di ba? Yung pagkatatay, wala namang school dyan Pero salamat sa Panginoon, meron salita niya na naggagabay sa atin. Yun na yung pinakapag-asa natin. Kaya nga, ang pinakamagandang tandaan po sa lahat, sa mga nanay, hindi mo kailangan dito ng ng mga educational attainment para masabi mong, graduate ako ng BS ganito, BS ganyan, ito yung masteralan ako, pwede na ako maging nanay, pwede na ako maging asawa. Sinasabi ko sa mababaliw ka dyan pag ganyan na nangyari. Magulat ka, teka lang, paano patahanin yung bata? Wala sa pinag-aralan ko to sabi nga namin ni Sobe, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, gusto lang naman namin bihisan si LG. Pero pag narinig mo yung iyak sa labas, kala mo inaapi yung bata. Ewan ko sa batang yun kung ba't ngayon, ayaw niya magbihis. Gusto niya maliguan, gusto niyang mapreskohan, pero pagpapalitan mo na siya ng damit, ang bira talagang yung palag. Siyempre, hindi naman siya mas lalakas sa akin, pero siyempre, hindi mo naman pwede pigilan. Mapabalian yan. Mapagalitan pa ako ng mga lolo at lola. Diba? So hindi mo kailangan puwersahin. Hindi mo kailangan puwersahin tinan yung mga ganyang bagay. Kapatid, wala po yan sa mga universities. Wala yan sa mga colleges sa labas. Wala yan sa Ang tanging manual lang na sinasabi ng Bible, you've got to be a wise woman. Bakit? Sapagkat sa pagiging wise woman, maintindihan mo yung paraan ng Diyos para sa iyo. Yung way ng Diyos, bilang isang nanay, ito yung way ko para sa iyo. Bilang isang wife, ito yung way ko para sa iyo. And as you understand it, mothers and wives that are listening right now, kita mo, kahit magwalis ka dyan, okay lang, masaya ka. Kahit maglaba ka, masaya ka. Kahit ikaw yung sabi ni Ma'am Cynthia kanina na kaliwat kanan, kanya-kanyang armas, may armas kang panlinis sa kanan, may armas kang panlaba at pagplansya sa kaliwa, sige lang, may enjoy mo. Bakit? You are a wise woman that is building your house. Diba? Napakaganda po. Kung ang nasa loob na kababaihan, na nasa loob ng tahanan ay wise woman. At hindi siya yung isang karakteristik ng babae na nagdi-destroy. No? Kaya nga sabi ko po sa inyo, being a wise woman, ang pinakamagandang role na makita nyo po dito, you are the one that is continue building kapag wala yung leader. Bakit? Kasi hindi nahihinder yung growth, hindi nahihinder yung ganito, kundi tuloy-tuloy lang. Napakaganda po. Kaya nga sana po sa mga nanay at sa mga asawa na nakikinig po ngayon, just ang pinakamagandang encouragement na maiiwan ko po sa inyo ngayon, understand your role as a mother. Understand your role as a father. Yan ang pinakamaganda na maintindihan po ninyo ngayon, being a wise woman. Sabi nga po dito sa talata natin, every wise woman buildeth her house, but a foolish
placket it down with their hands. Huwag na tayo pumunta dun sa pangalawa. Wala tayong maganda mapupulot dun eh. Alam niyo po, mahirap mag-build. Mahirap mag-build, pero masaya yung proseso niyan. Minsan may kita, di ba, sa pagpapagawa ng bahay, magastos. Pero pag nakita mo, pag fully furnished na yung bahay, wow, ikaw din naman mag-i-enjoy. Di ba? Pag nakabit na yung mga gusto mong makita sa loob ng tahanan, wow, napakaganda na. Maring sa una, kakamot ka sa ulo, sa presyo, sa ganito, sa ganyan. Pero as you enjoy the process of building, at pag yan ay naging fully furnished na, my goodness, sasabihin mo, this is home. This is home. Ganon din sa pamilya. Pag nakita mo bilang isang asawa at bilang nanay, nakita mo at nagampanan mo yung role mo ng maigi, ayon sa pamamaraan ng Diyos, makikita mo, wow, salamat sa Panginoon. Ako pala isang wise na woman. Di ba? Hindi naman ibig sabihin niya, nagyayabang ka na eh. Sabi ko nga po, ikaw at Diyos lang nakakaalam yan. Kaya hindi masamang sabihin na, wow, salamat sa Panginoon. Sa sinasabi sa Baptist Lunch kayo, nakita ko yung sarili ko sa biyaya ng Panginoon that I am a wise woman. Diba? Sabi ko nga, walang perfecto. Maliwanag po ang binanggit ng Bible. It's a wise woman. Every wise woman. Not every perfect woman. Kasi walang perfect na woman eh. But you can be a wise woman. Maliwanag na sinasabi ng Bible. Kaya yan ang pinakamaganda na tandaan po natin at ipanalangin po ninyo bilang isang mother at bilang isang wife. Na po? At Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelle, baka meron po kayong gustong i-share din sa atin na pag-usapan. At talaga tinalakay dito yung dalawang katangian ng woman, isang wise at isang foolish woman. Yung sinabi dito na buildeth her house, hindi naman to yung construction kundi yung pagiging homemaker natin. Ano ba yan? Yung mga ibinigay sa ating resources. Sa totoo lang ang mga nanay, bakit meron tayong, iba yung pag sinabing, oy, linis ng babae to. O, kita mo kung lalaki yung naglinis, di ba nanay? Kapag sinasabi na maayos ang tahanan, ang laging reflection, nakatuon, babae ang gumawa nito. Di ba? Napaka-natural na sasabihin, minsan meron tayong nakitang isang bagay na hindi maayos, ay naku, lalaki ang gumawa nito. Ibig sabihin, talagang iba yung ibinigay sa ating wisdom ng Panginoon bilang babae. At ang wise dito, hindi lang sinasabing nanay, hindi lang sinasabing asawa. Kahit yung mga kabataang babae, kailangan tayong maging wise. Kailangan kayong maging wise sa inyong tahanan. Kasi doon din yung direction ninyo yung magkaroon ng maayos na tahanan. Yung tayo ay ibe-bless natin yung ating, tayo, di ba? Lagi tayong kasama ng ating mga anak. Ibe-bless natin yung ating mga anak. Hindi yung puro dahil sa pagod na natin. Ako na lang lagi, ako na lang nito. Talagang ako guilty din dyan sa totoo lang. Yung sabi ni Sir Maki kanina na, wala yung asawa ko. Ay, medyo makakaluwag-luwag ako ngayon. Kaya yung wala si Brother Noel, sabi ko, nagawa ko yung mga dapat kong gawin. Kasi yung mga tipong yung aayusin yung mga damit na hindi mo magawa. Kasi kapag nandyan, kasali na yung lulutuan mo. Siyempre, kasama yung, dagdag ng maraming labahin. Parang medyo nakapagpahinga ako nung mga nakaraang pahinga. Pero parte lang yun. Sabi ko, parte lang na makapagpahinga ako. Pero siyempre, mas gugustuhin ko pa rin nandyan yung asawa ko sa tabi ko. Kahit Brother Noel, meron tayong mga bagay na may mga argument tayo. Kaya nung last Sunday, na talagang natuwa ako dun sa sinabi ni Pastor na gawin natin yung bahay natin na wag courtroom. Oo, room for improvement. Ayan yun tayo. Yan yung ating mga ginagampanan bilang mga helpmeet ng ating mga asawa. Nito lang kahapon lang yata Parang may sinabi siya. Sabi ko abay nung wala dito, kasi dumating ng gabi, saan ko na nga ba nilagay yung damit ko? Yung inalis ko kanina, isusuot ko ngayon. Ganyan, magpapalit ako ng damit. Sabi ko, pwede bang pakihanap ng mata? Huwag laging bibig. Oo,
Kaya kung minsan talaga guilty rin ako dyan sa mga sasabihin, buti pa pag wala ito, talagang magagawa mo yung mga trabaho mo. At yun lang, huwag tayo mag-reels, maging real tayo sa ating mga dapat nagampanan sa ating tahanan, di ba, partner? Yes, ayan. Ako naman po, guilty ako kasi hindi talaga ako yung ideal mo na homemaker na laging nakaayos yung bahay. Kasi I'm more of the errands na gagawin ko. So, kahit si Julian, nauutusan ako na yung mga kailangan niyang gawin, yung mga sa office na mga, kunwari, no, nag-opening siya dati, buntis ako nun kay Jeremiah, manganganak ako within that week. Wala siyang mautusan kasi kulang na yung staff nila doon. Ini-establish nila yung radar ng buong Southeastern Mindanao. Additional manpower, ah. Additional manpower ako. Sabi niya, pwede bang ikaw na magpa-book doon sa hotel nung boss nila kasi pupunta yung boss. So pumunta ako doon sa hotel, nagpa-book ako. Pagbalik ko, nalaman nung boss na ako yung nagpa-book. Sabi niya, "Ay, Julian, inutusan mo pa yung buntis mo na asawa." Ay, nag-volunteer yan, sir. So yung mga ganon, doon ako nag-fill in. In which, ngayon, nare-realize ko, teka lang, masyado yata akong sa inyo ha, na kayo yung, masyadong ganap yung buhay ko. Sa mga anak ko, na, kasi homeschooled ako, diba? So lahat nung mga kailangan namin, sa pag-aaral, ganyan, nandun lahat nakatutok. But, I always... Homeschooling sila dati, no? Opo. Hanggang ngayon po si Jeremiah naka-homeschool pa po. Mas mahirap yun sa magulang, di ba? Mas mahirap po siya kasi especially pagka nag-aaway na kayo kasi ayaw niya ng mag-modules. Hello, Jeremiah. So, mga ganun po na mga moments. So, but I see to it na yung mga basic na mga kailangan. Like, kasi po, for the longest time, may katulong kami sa bahay. So, inaano ko yun, ako yung nagsusupervise sa kanya. Hi Ate Nida, wala na siya sa amin ngayon kasi malalaki na yung mga anak ko. Kailangan kong siyang sabihan kasi di ba hindi rin niya alam kung ano yung gagawin, ganyan. Until meron ng system dun sa kusina, sa kwarto, sa bahay, kung ano yung gagawin niya. So hindi ko na kailangan. Pero minsan may do-double check ka pa rin, ganyan. So ito yung mga tips ko sa may mga katulong sa bahay, ganyan. Ngayon, nung nag-adjust kami na kami na lang, you have to do it all over again. Kasi yung mga bata, hindi na sila sanay na walang tagasunod. Nako, nakakapagod magsunod ng mga maduduming damit, ha? Malapit lang ang basurahan at ang lagayan ng maduming damit. So, recently po, dapat aalis na kami ni JJ. Hindi namin siya pinaalis kasi biglang pinaalala ni Jeremiah, teka lang, mga madumi niya hindi niya pa nalabhan. Sabi ko, sorry nak, maglaba ka muna. Pero bihis na siya nun. So yung mga ganon na moments, maraming moments na ganon na I think as you grow older, tapos lumalaki na yung mga bata, nag-iiba yung role mo, pero it's still nakaakibat doon sa pagiging ina mo and pagiging homemaker mo dun sa bahay nyo. And I'm so blessed po kasi si Brother Julian is very, very understanding, very, nag-aano siya, din sa kanya, ang paghuhugas ng plato, distressor niya rin yon. So pag may nakita siyang hugasan ng plato na hindi hinugasan ng dalawang boys, ayun, siya yung gumagawa. Ako rin po, favorite ko po yon yung paghuhugas ng plato. So pareho kaming dalawa. Wala kaming labahin, wala kaming hugasin kasi pareho kami yun ang favorite namin sa bahay na gawin. Siguro ganun talaga dahil sa'yo, 2 lalaki. Opo. Sa amin naman, 2 babae. Kaya yung mga ganong gawain, talagang ipinagkakatiwala na ni Brother Noel sa aming mga kababaihan. Oo. Kasi lang po, si Brother Julian is very much into housework kasi na-train sila. So kaya, kasi di ba 3 lalaki sila? So kaya very siya doon, particular siya sa mga bata na matuto talaga. Kasi sabi niya, hindi pwedeng hindi kayo natututo kasi puro din kami lalaki pero we learned it. Like, even ang pamamalansya siya ay nagtuturo sa mga bata. Kasi syempre ang standard ng pamamalansya niya, standard ng academy. Shout out pala sa asawa ko na May ganyan po kaya lang babae. Maarte sa linya ng pantalon. Shout out sa asawa ko po, siya po nagplansya ng uniform ko. Doon sa PSS. Naturuan daw kasi siya ng kapatid niya. Kaya
pag ako sa pagplansa po ng pantalon, yung linya ba? Kaya minsan pag naaasar sa iba-iba yung linya. So at least ngayon po, Ako si Ma'am nai-straight Lerma, na yung linya. expert niya yan. So nai-straight na yung linya ng pantalon nyo ngayon, Sir Mac. Opo, straight. Sa akin po, hindi po ako nakikialam sa uniform niya. So, meron din po akong kilala ng mga misis na sundalo na gano'n kasi mas gugustuhin pa nilang sila na magplancha kaysa mas stress sila nakatingin sa maraming linya dun sa mga pinalansya, di ba? So, I'm really thankful po kasi habang tumatanda at habang nag-grow tayo as a wife and as a mother, marami pong natututunan. Marami kang natututunan, especially pag marami ka ng gamit na naipon through the years. Sabi ko nga, 'di ba? 16 times kaming naglipat sa 20 years namin na marriage life. So, can you imagine yung mga gamit? So, every now and then, ngayon, marami na akong natutunan. Ito, hindi mo na to kailangan kasi hindi mo na to ginamit for the longest time. Either ibibigay mo na or itatapon mo na. Kasi, you will really realize na you only need so much. Alam mo yun, konti lang talaga yung kailangan mo sa buhay. And dun yun nagsisettle yung arrangement ng bahay, yung arrangement ng mga gamit, at kung ano yung mga binibigay ng mga gamit. So natutuwa po ako kasi ini-enjoy ko actually yung homemaking ko kasi marami po ako natututunan and dito nare-review sa TBL. Especially pagka nakikita ko si Ma'am Cynthia, napaka-organized. Sana all. Sana makuha ko lang kahit konti lang, ganyan. So, yun po. Tsaka, mahilig po ako magsulat. Sinusulat ko po yung mga kailangan kong gawin. Meron po akong planner lagi, ganyan. Kasi, hindi ako, old school ako eh. Ayoko yung sa cellphone nagsusulat ng mga schedule kasi pwedeng malobat, mawala yung schedule mo. So, sinusulat ko po siya talaga. So, pag may nakakalimutan ako, ibig sabihin, hindi ko siya sinulat. Ayun po. Ay, nako, regarding naman yung pagiging kwa natin, yung malaki ang influensya natin sa mga anak natin, di ba? Kaya nung nag-testimony si Teresia nung last Sunday, no Father's Day. Oo. Natuwa naman ako na na-appreciate niya pala yung ginagawa ng papa niya sa kanya. Yeah, nakakatuwa nga. Pati nga yung yung testimony rin ni Ayen, di ba? Nung umaga, di ba? Kaya, alam niyo ma'am, yan yung yan yung isa sa mga alam niyo, isa po sa mga natuwa ko dun sa mga testimonies na I don't know, siguro maaaring kayo po siguro hindi nyo rin ito napansin kasi nakatuon tayo dun sa occasion of Father's Day para sa fathers. Pero kung mapapansin nyo yung testimony po nung dalawa, yung mga nag-testimony, even si si Greg Samuel, yung anak ni Sir Gremon Dagpuon. Kung mapapansin nyo po, laging pagkatapos silang magpasalamat sa tatay, meron silang short lang na pagpapasalamat dahil nakikita din nila yung nanay na sumusuporta doon sa tatay. Alam niyo, yan po yung sinasabing natin dito sa ating pinag-uusapan. That pag nahinder mo kasi yung process of growth mo, you will be the one that will pluck down all those things na naiset. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan mo talaga yung role mo bilang isang, katulad po niya, sinasabi niyo po ngayon, ang nanay, dapat may characteristic yan na hindi ka pwedeng magsabi, ano ba yan, sabay-sabay. Diba? Ako po kasi, sa pagkakilala ko po sa aking nanay, biyaya ng Panginoon. No? Salamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng isang nanay na talaga naman, kumbaga sa pagkadoble ng trabaho ay doble ng trabaho. Sabi nga hanggat maaari, may mga ayaw niya sanang kumuha ng mga taong tutulong sa kanya. Pero since nasabi nga, nagpresenta naman, ayaw niya namang i-turn down. No? Ayaw niya namang i-turn down yung mga tulong na in-offer. Pero, bago pa po yan sila Ma'am Ami Shena, yan, sila Ma'am Beng, yan, sila yung mga iba pa na tumulong po kay nanay noon. Bago pa sila dumating doon sa point na yon, makikita ko, I can witness personally na talagang pag si nanay ay gumanap sa loob ng tahanan, talagang gagampanan niya talaga yung role niya bilang isang nanay at bilang isang asawa. Lalo na nung ako po ay nasa academy pa, ang talagang maliban sa gigisingin niya ako,
na para gumising na ng maaga para makapag-prepare na, talagang maaamoy mo yung bacon eh. Ibig sabihin, talagang nandoon yung pagluluto niya. And then pagkatapos yan, siyempre after class yan, uuwi na po ako niyan. Mga hapon, minsan, lalo na pag wala siyang PSS, uuwi na po ako niyan. Mga Thursday ng hapon, ihahatid na ako ni Kuya Makmak noon sa bahay. Ihahatid na ako nila Kuya Rani. Yan, yung mga naghahatid sa akin dati, sila Kuya Gomer. Yan, uuwi na ako niyan sa bahay. Pag hinatid na ako niyan, makikita mo, maaabutan mo si Ma'am Lerma. Pawis na pawis yan. Kasi pag nagpa-plancha yan, gusto niya patay aircon. Patay lahat. Yung electric pa, nakatutok lang yan sa pader. Bounce lang para lang may oxygen. Pero gusto niya talaga yung pinagpapawisan siya. Ganyan siya eh. And then pagkatapos siya, habang nagpa-plancha siya, maririnig ka minsan, naka-on pa yung washing machine. Then pagkatapos dyan, magbibihis ako, ganito, ganyan. Aasikasuhin niya pa ako, tatanungin niya kung may assignment ako, ibibigay ko sa kanya yung assignment slip ko, itatago ko yung CAN ko. Sino pumipirma ng CAN nyo? Ako po, ginagaya ko siya. Oy, wag niyong gayahin si BBA students. kaya mas marami akong corporal correction kaysa sa CAN slip eh. Masama yun ha sa lahat ng mga CBBA student. Bad yun. Magagalit si Lord sa inyo pag ginaya niya. Yung mga ganung bagay, may kita mo, asikasuhin ka pa niya. Then pagkatapos nun, habang gumagawa ka ng paces ko, gumagawa ako ng paces ko niyan, makakaamoy ka na yan ng pansit canton. Ang healthy ng kinakain ko, no? Makakaamoy ka na yan ng pansit canton. And then later on, you will realize, Na instant instant to yan. later on po, you will realize, wala na. Meron ng dinner na nakahain sa harap mo. Wala, ganun. Hindi, kumbaga, bilang isang nanay, yun po ay nasa pagkananay pa lang. Si pastor, uuwi yan ng gabi. Asikasuhin niya rin po yan sa gabi. Madaling araw. Uuwi yan, madaling araw. Bubuksan niya minsan ang instruction ni tatay niyan ay iwan lang yung gate ng nakabukas. Wala naman nakakaalam sa labas doon kung nakabukas o nakasaray. Iiwan niya lang ng ganun. Hindi niya isasarado kasi nga late na umuwi from the church. Ganun po ang gagawin. Pero may kita mo yan, kahit sabihing iwanan yung gate ng nakabukas, pero gising pa yan. Gising yan. At hindi rin po yan nagsi-cellphone sa gabi. Sa dati talaga, cellphone is just for communication lang. So talagang hindi po yan. Aantayin yan. Dalawa lang ang gagawin yan. Maghahanap yan ng butas na pantalon ko or maggaganchilyo yan. Or mag-aaral yan para sa subject niya kina next week sa PSS. So may kita nyo po, yung role ng nanay at role ng tatay, role ng asawa bilang asawa, hindi mawawala yan sa pagkababae. Diba? Kaya nga ang sabi ng Bible dito, you just have to be a wise woman in order for you to understand what is your role bilang isang babae sa loob ng tahanan. Kaya nga sabi ko kanina, salamat sa Panginoon, narinig ko po yung testimony ni Ma'am Cynthia at ni Ma'am Marinelli ngayon na hindi ka pwede magreklamo. Ano ba yan? Sabay-sabay. Bagamat talaga, tama yung sabi ni Ma'am Cynthia kasi pati ako nasabihan ng ganun ni nanay dati. Kasi kayo yung, kumbaga, kayo yung dictionary sa loob ng bahay eh. Pag may hindi alam, sa inyo talaga magtatanong. Kasi nasa loob kayo ng tahanan. Kaya kahit yung isang pares ng medyas, sa inyo hahanapin yan. Kayo yung Merriam-Webster sa loob ng bahay. Di ba? Kaya pero may kita nyo po, despite of all that, maaaring masasabi ka na sometimes na, syempre, di naman natin may iwasan. Physically speaking, talaga namang mapapagod ka eh. Pero hindi mo may iwasan ng mga pagsabi katulad nga sabi ni Ma'am Cynthia. Ang pinangahanap mata, hindi bibig. Di ba? Maaaring darating ka sa punto ng ganon. Pero may kita nyo po, never narinig nyo sa kanila sa biyaya ng Panginoon at sa ibang mga nanay, no? Biyaya ng Panginoon, never kayong magrereklamo. Never kayo nagreklamo. Bakit? Because you understand what is your role in the family. Yun lang ang kagandahan po dyan. Kaya nga, ang pinaka-the best, sabi nga, tandaan natin yung first part. You've got to be a wise woman in order for you to build your house. Diba? Kayo ang may iwan sa loob ng tahanan, mothers and wives. Kayo ang may iwan dyan. Now, the best thing that you should do is to build your house by being a wise woman. Opo? Kaya nga sabi ko nga reflection time tayo ngayon. Sa mga nakalipas na programa ng ating simbahan,
ano ang pinakamagandang reflection na nakita nyo, lalo na ngayon dito sa ating pong pinag-aralan? What is the best reflection na makikita ninyo ngayon? Are you a wise woman in the home, or are you the one that pluck it down, being a foolish woman? Diba? Napakahirap kapag ganun. At kaya nga, sabi ng ating mahal na pastor, kailangan talaga maintindihan at ilapit sa Diyos ang role mo. Bakit? Isipin mo, by your action, yun ang magpa-pluck down ng tahanan. Pero sa biyaya ng Panginoon, meron tayong salita niya at meron tayong mga naririnig na mensahe. Talagang napaka-imposible pa na mapunta tayo doon sa second part ng talata po na ito. Kaya sa mga nanay na nakikinig ngayon at sa mga asawang babae na nakikinig ngayon, be a wise woman. Lalo na, sabi ko nga sa intro kanina, sa pasimula ng programa natin, lalo na ngayon, balik eskwela na, no, ma'am? Ay talagang yung pag-aasikaso mo talaga nandoon. Grabe. Grabe yan. Ngayon, graduate na si Ma'am Cynthia sa mga pasok-pasok na yan kasi working na yung dalawa niyang anak Oo. Si Ma'am Marinelli, nandoon ba? May 3 years pa ako. Oo, may 3 years pa. At ako, papunta pa lang si Shopee. Pero actually, sir, Yes, as ma'am. a mother, hindi yan nagtatapos Yeah. May, andyan pa rin yung anak mo. Ibang level na nga lang. Kaya nga yan yung sinasabi ko. Sa mga mag-aasawa, dapat prepared kayo. Akala nyo Yeah. pag nag-asawa kayo, puro sarap, puro feelings lang, puro emotion. Hindi nakaakabit yan yung responsibility Amen. natin. Kaya napakaganda yung sinabi ni Sir Maki kanina na yung maging tayo, sinabi niya, understanding God's way. Yeah. Ipakita natin, alamin natin kung ano talaga bago tayo pumasok sa isang bagay, alamin natin kung ano, laging may kaakibat na responsibilities yan. Kaya alamin natin kung ano at handa ba talaga tayo. Ako, sa totoo lang, sinasabi ko sa sarili ko, wala naman nagpilit sa aking mag-asawa. Ginusto ko yan. Kaya kung darating man yung mga panahon na nahihirapan tayo, maniwala kayo. Kung naniniwala kayo na may Diyos, kung alam nyo yung way na at plano ng Panginoon para sa inyo, mamahalin nyo yung inyong hinaharap na responsibilities. Amen. Ito nga yung sinabi ni Pastor noon na it is more good to live in a combat zone rather than in the comfort zone. Ang Amen. pag-aasawa ay hindi comfort zone. Hindi yan lagi. Bagamat may comfort, syempre, pero hindi lagi. Dadaan tayo sa combat zone. Yeah. At dapat prepared tayo as bilang mga soldier ng Panginoon, bilang isang ina. Yeah. And totoo yun sabi ni Ma'am Cynthia, yung darating sa point na syempre nandoon yung pagtitrain, tuturuan mo yung anak mo na dapat matuto din siya maglaba, matuto din siya magplansya, pero no, sa kabila ng turo na yun, talaga nandoon yung karakteristik ng nanay na pag nakita niya na yung anak niya yung gumagawa nun, kukunin din naman. Kukunin din naman. Makikita niya naghuhugas, kukunin din yung hugasan. Dadaanin sa salitang, baka mabasag mo pa yan. Pero talagang ang pinaka, makikita mo yung role talaga ng nanay ay nandoon. At makikita nyo, ma'am, di ba? Masaya. Masaya yung isang nanay na naintindihan niya yung role niya sa loob ng tahanan. Ma'am Marinelli, meron po. Pagkakwentuhan nyo na lang, di ba? Correct. Kami, sir, for the longest time po, nung maliliit ang mga bata, totoo po ito, wala po akong babasaging gamit sa bahay. Kasi po, at one time, merong mga babasagin, parang, teka lang, mauubos yata yung mga ano ko dito, gamit. Plastic tayo. So, plastic po yung gamit namin para kahit nahulog nila, okay lang, hindi siya nababasag. Sir, meron pala ako idagdag dun sa pluck it down. Yes, ma'am. Ano pala, yung words natin. Man. Yun yung isa sa nagbi-build ba yung word natin or nagdi-discourage. Very important po yun. Kanina po, nagbasa po ako sa Proverbs and I like to share it with you, yung Proverbs 17:22. Ayun. Ang sabi po doon ay, a merry heart make it good like a medicine. So maybe we should do it, tama ba yun? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. So if we, mothers and wives,
will enjoy and have a merry heart yung ating ginagawa sa bahay, ang ating responsibilidad sa ating mga asawa at mga anak, then we will be like medicines for them. Kasi hindi natin alam, 'di ba? Oo. Walang amount of wrinkles at mga kung anong pinapalagay nyo diyan ng mga ng mga moisturizer. Ang pinakamagandang moisturizer po ang ating masayahing puso. So, sana po ay tandaan po natin na maging masaya po tayo. Ano nga daw, 'di ba? Nagmamature ka na kapag kaya mo nang tawanan yung mga pagkakamali mo. Ay, may joke po kami dyan eh. Pag tinitingnan natin yung asawa natin, ito yung unang pagkakamali na pinagtatawanan mo. Hindi, nag-uunahan lang kami niyan eh. Ito talaga, pagtatawanan mo to. Joke lang namin yan. But of course, when you learn to laugh at it, pag anniversary po namin, sinasabi po namin yan, may renewal ba yung nyo? Sabi ko, yung wedding certificate namin, may renewal yun sa likod. Kayo, nire-renew nyo ba? Sabi namin. Kasi sabi namin, i-renew na natin to, diba? Wala tayong magagawa. Wala namang wala expiry date, diba? So, when you get to enjoy your togetherness sa iyong husband, when you get to enjoy yung anak mo na laging nagpapasaway, tawanan mo na lang, doon nagmamature ka na. Kasi wala ka ring magawa kung mag-worry ka pa kung tapos na. Katulad nung mga small kids, 'di ba? Yung mga anak nyo po na hindi naman sinasadya na nabasag or nasagi yung mga laruan or mga vase nyo na mamahalin. Kaysa sa magalit ka, i-ano mo na lang, turuan mo siya, tapos i-enjoy mo na lang kasi hindi na rin babalik yan yung Dumami pagiging... yung plato. Hindi mo na pwede ikabit, 'di ba? Pero yung masasamang words na binitiwan Yan, natin, hindi na po kasi siya nababawi. At hindi mo alam yung damage na Oo. bibigay mo dun sa bata Totoo at yan. dun sa asawa mo na sinabihan mo ng masama. So you just keep it to your heart na lang and say it to the Lord. Diba? Ilang beses na yung sinabi dito ni Pastor na iiyak mo na lang sa Panginoon, kayo na lang nakakaalam. Huwag mo siyang siraan sa ibang tao. Huwag mo siyang, gusto ko lang i-air out yung ko. Huwag ganun kasi hindi mo alam yung sinabihan mo, baka isabi sa iba. Diba? Di naging masama na tuloy yung imahe ng asawa mo or nung anak mo dun sa iba. But of course, i-guard natin yung puso natin so that we will be a medicine for our family and we will build our family and not pluck it down with our own words. Ayan. Yan. Ay, teka muna. Itong si Marie Chris, sabi niya, graduate na si Sir Maki. Si Ma'am Marnelli, ganun din. Ako po ay enrolled sa CSI at walang graduation yan. Tuloy-tuloy po yan. Parang pag-aasawa po yan, commitment, kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Maliwanag na, Marie Chris. Oo, di ba? Pagiging nanay, wala ring kwan yan eh. Wala ding graduation eh. Wala ding quitting yan eh. Pag sinabi mo, pagod na ako. Ay, hindi. Kat sabi mo, pagod na. Gigising ka. Gagawin mo. Makutatalan talaga mga nanay. Pero gagawa talaga tayo dahil mahal natin ang ating pamilya at mahal natin yung ating responsibilities. Alright, so again, salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa oras po nito. Napakagandang talakayan talaga kapag mga pinag-uusapan natin ay galing talaga sa salita ng Diyos. Kasi marirelate nyo po na lalo na kapag na-connect mo na ito into your personal experience. Talaga masasabi mong totoo ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. No po? Kaya gusto man natin mag-uusap na matagal pero gusto rin po namin kumain. Now, di kami nagreklamo. No? Di kami nagreklamo. Masaya po kami na ginagawa po namin ito. No? Kaya salamat sa Panginoon na nagkasama-sama tayo. Kaya pag once na nag-live na yung church, no? Ay, by the way, no? Actually ngayon hindi na big deal sa amin yung pag-overtime kasi alam nyo naman dito, ang mga tao po dito talagang jack of all trade eh. Hindi naman tayo katulad ng mga malalaking na may kanya-kanyang tao, resources, ganyan. But God is providing everything and isa yun sa mga tinuturo talaga sa atin ng ating mahal na pastor. Kaya medyo nalilate tayo ng pagla-live. It's because of the reason that we are preparing everything na talagang pag nag-live tayo, ang pinaka na lang talaga natin dito na dapat natin ipanalangin ay maging consistent ang ating internet provider. Yan. Kasi yan ang pinakakalaban po namin dito eh. Kumbaga sa pagsiset up sa lahat, kaya naman kung sa kaya,
wag lang magloloko ang internet. Doon tayo talo eh. Wala tayong magagawa doon. No? Kaya ngayon, pag nag-live, pasok na kayo agad para hindi kayo mabibitin. Yan. Para from the very beginning, masimulan pa ninyo. Alright? So again, maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa mga susunod pa na ating pag-uusap dito po sa programang The Baptist Lunch. In behalf of our pastor, who is the executive producer, the director of the program The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli, at kami po ay nagpapasalamat na nakasama po namin kayo. That's why we will see you in the next episode of your favorite noontime show every Tuesday. This is The Baptist Lunch Mother's Edition. On top of all this, all we can say is to God be the glory. God bless you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Hello, Noemi. Thank you for watching. What a happy time, some glad tomorrow, when we lay this heavy burdens down in this lonesome valley. No more to roam, having labored on through joy and sorrow, hoping to receive the golden crown. It will all be glory, joy in the sweet home, that happy home in the beautiful city of the sweet forever, where the river of life goes hopping by. We look upon the beauty that fades, no, never, and happy will be while the ages roll, while the ages roll. Many precious loved ones will be waiting just across the river, deep and wide, in this lonesome valley. No more to roam, through eternity, no separating. Every heart will then be satisfied. It will all be glory in that sweet home, that happy home, in that beautiful city of the sweet forever, where the river of life goes hopping by. We'll look upon the beauty that fades, no, never, and happy will be while the ages fly, while the ages fly, in the beautiful city of the sweet forever, where the river of life goes hopping by. We'll look upon the beauty that fades, no, never, and happy will be while the ages fly, while the ages fly, and happy will be, and happy will be, and happy will be while the ages fly, while the ages fly.